Sa mangga kindness experiment natin ay nakilala ko si Tatay Lotlot na isang tindero kung saan humingi ako ng mangga at binigyan niya naman ako. Pagtapos ng nangyari ay binigyan natin siya ng tulong at makeover. At maraming nakapansin sa inyo sa nakakaawang bahay ni Tatay at sumabog ang comment section sa request nyo na pabahayan si Tatay Lotlot. Kaya naman eto at pagbibigyan ko ang request ninyo. Yo, ito pupuntahan natin yun si Tatay Lotlot. So surprise na naman natin siya. Ito yung matagal yung request. Gagawin natin ngayon. Nilakad nga natin ang maputik na daan papasok hanggang makarating tayo kung nasan si Tatay Lotlot. Grabe. At eto, nagkita na nga ulit kami. Tay! Malayo pa lang tayo ay nakangiti na si Tatay. Tay, kamusta? Grabe, kamusta tay? Nagulat ako dahil nalaman ko nagsisimula na pala siyang magpagawa ng bahay gamit ang perang natanggap niya galing sa tulong natin nung nakaraan. Eto, kawayan lang, tas kahoy konti. So ito tay, butas pa. Butas pa, wala pa siyang ano dito, dingding. Dito, kulang pa talaga. At least bago na yung ano. Pero ano na klase lang din to na manipis. Okay na. Yun tayo no, masaya ako kasi kahit pa paano nalagay mo dito. Nakwento nga din pala niya na gusto niyang matapos ang bahay. Yun nga lang ay nagbigay din siya para sa pangangailangan ng mga anak niya. Kaya naman nagkulang din ang pera niya pampatapos dito. Mahuman, basta makatabang good nila. Nga naman, manulay kagulat. Mahuman na siya. Na ay mo tabang ako at mas maayo mo. Salamat. Tabangan ko. Pagtapos namin mag-usap ay pinaimpake ko muna si Tatay Lotlot ng damit niya dahil pagbabakasyonin muna natin siya sa ibang lugar. Ang di niya alam ay habang nasa malayo siya ay meron tayong nakasetup na surprise. Ano tayo, ready ka na? Dito na. Sige, kuha na tayo ng gamit mo. Sige. Yun, gamit na si Tatay. Ano tayo, tara. Dito. Tara. Eto na at binyahin na natin si Tatay para masimulan na ang ganap. Inumpisahan nga natin to sa pag-gather ng mga materyales na gagamitin sa construction. At ngayon, gagawin na natin ang bahay ni Tatay Lotlot. Handa na bang lahat? Una sa paggawa ay ang paglagay ng guide sa paligid para masigurong pantay ang bahay at nagbungkal ng lupa para ilatag naman ang mga hollow blocks. Kisimula na tayo, naghahalo ng semento. Dati kahoy lang pero todo na natin, gawin na nating semento para mas matibay talaga. Pagtapos maghalo ng semento ay paglagay naman ng hollow block sa babang parte ng bahay ang trinabaho at day 2 na. Tuloy-tuloy ang progress at pagkatrabaho sa likod natin sa bahay ni Tatay Lotlot at mamaya maglalagay na tayo ng pundasyon, haligi at marami pang iba. Pundasyon naman o haligi ng bahay ang tinutukan natin. Siyempre, hindi kumpleto kung hindi tayo tutulong mismo sa bahay ni Tatay Lotlot. Masarap sa pakiramdam na tayo mismo nagtatrabaho dito. Excuse me, sir. Ay. Kami naman trabaho dito. Sige sir. Pagtapos maitayo ang mga pundasyon ay giniba na ang dingding sa lumang bahay ni Tatay Lotlot. Kailangan eh. Day 3 na ng progress sa paggawa ng bahay ni Tatay Lotlot. So nilalagyan na natin ng bakal, sinisigurado nating matibay yung kakalabasan nito. Sobrang excited na ako. At ano kayang ginagawa ngayon ni Tatay Lotlot? Dito na kami sa tapap! Dahil mahaba ng buhok ni Tatay ay pinagupitan din natin siya. Maganda at malaking bagay ang gagawin natin ngayon para kay Tatay Lotlot. Dahil din yan sa panonood mo at suporta sa mga video natin, sa pag-share mo, sa pag-subscribe at pag-follow mo sa YouTube at Facebook page natin. Hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa tulong mo. Panoorin mo yung full video pala nito sa YouTube. YouTube palagi kasi doon natin i-upload yung full video ng mga content natin. Day 4 na ng progress at ginagawang bahay kay Tatay Lotlot. Ito, kompleto na yung bridging, yung skeleton ng bahay. Tapos maya-maya lalagyan rin niya ng bubong at sigurado magiging maganda yung kakalabasan nito. At excited na ako para sa'yo, Tatay Lotlot. Sunod na tinanggal natin ay ang bubong para i-arrange ng maayos at nagdagdag pa tayo ng bago. Ito na nga at nilalagyan na natin pa isa-isa ang bubong ng bahay ni Tatay Lotlot. Sinisigurado nating pulido at hindi tutulo o lulusot ang tubig sa bubong kapag uulan. Ang angas o, modern na modern. Sa kabila naman ng tinrabaho hanggang sa kahuli-hulihang bubong. Day 5 na ng pagkatrabaho sa bahay ni Tatay Lotlot. Natambakan na rin ng lupa ang sahig at mamaya lalagyan na rin ng semento to para maploringan na. At kunti-kunti na rin natin ilalagay ang plywood na to para naman sa dingding. Day 6 na, nangangalahati na tayo sa flooring sa loob. Meron na rin tayong lababo at halos mapuno na rin lahat ng dingding ng bahay.
Uy. Uy. Day 7 na ng paggawa sa bahay ni Tatay Lotlot at eto na ang exciting part, pintura naman. Eto na, sinisimulan na natin ang pagpintura sa loob ng bahay ni Tatay Lotlot para mas gumanda naman yung itsura. Tama guys! Eto naman yung tinatawag na waterproofing. Pangpatibay ng dingding. Para mas tumagal ang dingding, ay nilagyan din natin to ng extra proteksyon. Pininturahan na nga din ang labas ng bahay ng kombinasyon ng pula at puti na paborito din nating kulay. Yan, at napuno na rin lahat ng pintura ang buong bahay. Day 8 na! Ito na ang huling araw at matatapos na ang bahay ni Tatay Lotlot. Ikinabit na rin natin ang pintuan sa likurang parte habang pininturahan naman ng loob. Sinabay na ring tapusin ang flooring. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na binalikan at tinakpan ng mga nagtrabaho ang taas na parte ng dingding. Nakakadismaya dahil malaki pati ang butas na pwedeng lusutan ng mga masasamang loob kung sakali at nandyan na rin ang pagpasok ng tubig ulan halimbawang lumakas ang hangin o bumagyo. Kaya kumuha na lang tayo ng ibang gagawa ng naiwang trabaho. Pinaayos na rin natin ang ibang back job. Dahil pula ang pintura sa loob at mukhang napakadilim, ay tayo na mismo ang nagtrabaho. Tulong-tulong na amboy sa pagpintura ng puti para maaliwalas naman sa mata. Yun, dito na tayo ngayon sa kwarto. Pipinturahan ulit natin ng puti kasi masyadong madilim yung bahay kung pula. Pula na nga sa labas, pula pa sa loob. Tapos yung klase pa ng pagkapula, blood red, masyadong dark. Tayo na lang magre-remedyo. Sa wakas, salamat doon natapos tayo magpintura. Siguro may konti na lang na mga gagawin dito. Pero yun, Tatay Lotlot, para sa ito, excited na kami makita mo to. Matanggap mo na ang brand new house mo. Day 10 na! Ito na yung pinakaantay ng lahat. Siyempre, hindi makukumpleto yung bahay kung hindi tayo bibili ng gamit ni Tatay Lotlot. Para sa akin ay kulang din na bahay lang na walang laman ang ibigay natin. Kaya naman lalagyan natin ng laman ang bahay. Bumili tayo ng mga importanteng magagamit ni tatay. Siyempre, napaka-importante ng foam para sa komportable at malambot na higaan. Yun, meron na tayong foam para kay Tatay Lotlot at sa mga anak niya. May gamit na grocery naman tayo. Ito lang ang makakaya natin ngayon kaya sana ma-appreciate ni tatay. Hinanda na rin natin ang mga gamit para talagang sulit ang ibibigay nating surprise. Isang salamat pala kay Ate Yang na nag-donate ng ilang gamit at tumulong sa pag-arrange sa bahay. At finally, eto na nga. Natay, excited ka na? Oo. Yun, tara, isosurprise na natin si Tatay. Walang kaalam-alam si tatay sa susunod na mangyayari. Eto na. Wala din siyang idea na nandito rin ang mga anak niya. Okay ka na, Tay? Oo. Ano, Tay? Excited ka na? Oo. Bibisitahin muna natin yung bahay mo, ha? Kasi nawala ka, di ba? Oo. Baka may mga kumuha ng gamit. Oo. Tapos ito na. Ready ka na, Tay? Oo. Ano, ready na rin kayo? Ready na? Pag sinabi kong tatlo, tatanggalin niyo to, ha? So ito na po. Ito na yung surprise natin para kay Tatay Lotlot at sa pamilya niya. 3, 2, 1, go. Bago ko ipakita sa inyo ang reaksyon ni Tatay Lotlot at ang surprise para sa kanya, ay balikan muna natin ang dati niyang bahay kung saan siya nakatira. Dito sa bahay na to, nakatira si Tatay Lotlot. Luma at sirang-sira na ang mga kahoy at kawayan ng dati niyang bahay. Di na rin matibay ang sahig at pwedeng lumusot ang paa mo kahit anong oras, kaya maraming salamat sa ibang nagpaabot ng tulong para magawan siya ng bagong tirahan. Grabe. Malaking salamat at di na dito titira si Tatay Lotlot. Ito ang dating bahay ni Tatay at ito naman ngayon ang bago. 3, 2, 1, go. At ito na nga ang brand new house ni Tatay Lotlot. Oh. Nakaayo. Yun, ano tayo? Sa'yo na to. Salamat kayo. Ito, guguntingin mo para talagang sa'yo na tapos pasukin mo rin, ha? Sige, Tay. Tana. Yay! Grabe. Ikaw na magtanggal, Tay. Yun, Tay. Tulak mo. 1, 2, 3. Wow! Sa loob ay merong 2 kwarto para sa kanya at sa mga anak niya. Matibay din to dahil gawa sa bakal ang mga pundasyon at malawak din ang espasyo para sa buong pamilya. Pag ginamihan sa balat,
Ako ano dyan? Sa'yo yan, tay. Grabe. Tay, para sa'yo, isang brand new house. Para sa inyo, tay. No? Salamat kayo dyan. Congratulations, tay! Salamat kayo dyan. Salamat kayo dyan yung tanan. Tay, punta mo muna tayo. Halika. Pasok muna tayo dito. Ito tayo, yung kwarto mo tayo. Yan. Pwede dito si Gian tsaka si Janjan. So, dalawang unan. May kumot, may kulambo. Tapos meron din pala kayong drawer. Salamat kayo dyan. Tingga kayo dyan. Tingga kayo. Di nga din mapigilan ni tatay ang yakap dahil na rin sa saya. Meron na kayong tuwalya, 3. Tagi-isa po kayo. Sa kabila naman din tayo. Meron din tayo. Meron din kwarto dito. Salamat kayo. So, ito tay, foam na yan, ha? Bagong-bagong foam. Tapos unan, tapos kumot rin, ha? Salamat dyan. Tingga kayo. Wala nga naman tay. Tingga kayo dyan. Ito tayo, merong grocery para sa'yo. Tapos ito yung picture natin. Yung una natin pagkikita. Tingga kayo dyan. No? Tapos meron din tayong picture dito kasama yung mga anak mo. Tapos yung grupo. Ayan, ha? Tingga dyan. Salamat kayo. Tapos grocery, may bigas ka po. Yan. Tapos meron din ditong lababo tayo. Siyempre, ayan o. Hindi makukumpleto pag walang lababo tayo. Salamat dyan. Tara, labas muna tayo tayo. Na trabaho ko. Hindi ko makatuo nga ako ang balay. Salamat dyan. naman tayo. Nung umalis ka tayo, akala mo magagala lang kayo, no? Oo. Asan na pala yung dati mong bahay? Wala na. Wala na dyan. Wala na. Ito na yung bago. At syempre, binigyan din natin ng panggasto si tatay Lotlot. Tay, meron din ako bibigay sa yung konting tulong kahit pa paano na para panggastos-gastos mo rin tayo. Dapat ngayon, itago mo na talaga tayo, ha? Tapos maging maramot ka, maging matipid ka para sa mga anak mo. Okay, sige. Ito na. 1,000, 3, 6,000, 9, 10,000 tayo. Wala, salamat kayo dyan. Tingga kayo dyan. Nagahan, salamat. Congratulations tayo. Salamat dyan. Maganda ng bahay na. Maganda na. Eto nga at naging emosyonal ang panganay ni tatay na si Gian. May bahay na kayo. Oh. Alam niyo kung saan galing to. Dito to sa kabaitan na pinakita ni Tatay Lotlot nung first time namin nagkita. Humingi ako ng mangga, binigyan niya ako. Tapos sobrang bait niya pa. Tapos nagtatrabaho siya hindi para sa sarili niya. Palagi niyang sinasabi sa akin, sa anak ko, sa anak ko, sa anak ko. Kaya kung ano man yung natanggap ni Tatay dahil yun sa kabutihan niya. Kaya sana alagaan niyo siya. Yung kondisyon niya, sige lang, susuportahan kayo ni Tatay Lotlot hanggang sa makakaya niya. Hindi hadlang na ganito si Tatay. Nagtatrabaho siya para sa inyo, para maging maayos yung buhay niyo. Oh. Alam yan. Tabangan tension. Di ko magkatawa balay. Tagingan ana. Masayang-masaya ako kasi ito na, natupad na yung gusto mo. Diba dati gusto mo magpabahay, gamit yung perang binigay. O ngayon, hindi mo na kailangan ituloy tayo dahil kami na yung gumawa para sa'yo. Salamat kayo. Yung kaninga, blessing, ingatan nyo. Kasi tagsaran ni moabot sa kinabuhi na to. Yung pagtarong mag-eskwela po ha. Be proud sa inyo, Papa. Nakakalungkot dahil may mga araw din pala na binubuli ang mga anak ni tatay sa school at ng ibang mga bata dahil sa kalagayan niya. May mensahe rin si tatay Lotlot sa mga anak niya. Nak, bisag nanay ko. Palagaan tamo. Kutob sa kumakaya. Responsibilidad tayo. Akong responsibilidad. Ang hindi alam ni tatay ay may sama pala ng loob sa kanya ang panganay niyang si Gian. Salamat sa ikaw ni mong gihuwat sa mua. Pero na pa usahay nga. Marag makalimba naman yun. Dito ay mas naging emosyonal pa ang anak niya. Sa maminaw sa uma. Tungod to sa kawad anak nga, wala ko nakahatag ni balong ka. Wapo ko nakapanuloy siya. Pero sa tayo sulti mo, Gian, Wala man minagkuhan sa kwarta. sa kwarta. Namamangod ikaw usahay. Makalimta naman ni mo. Na po rin mo. Bisitahon. Ano niya, usahay bisitahan. Tapos, dahil na yung paminawon. Hindi niya paminawon. Nakatod nga.
tay. Ito maraming mga nagsasalita, lalo na hindi natin pamilya. Sino yung number 1 na papakinggan natin? Siyempre, pamilya. Ngayon tay, nakita mo na, umiyak sa harapan mo yung anak mo. Ibig sabihin, may sama ng loob sa'yo yan. Ngayon, pinalabas niya na. Ngayon, sinabi niya, nabihira mo lang siya bisitahin sila. Hindi naman nila ibig sabihin yung pera na magbigay ka palagi. Nasa sayo din naman yan bilang tatay. Sabi mo, hanggat sana makakaya mo. Pero may pera ka man o wala, gusto nila puntahan mo sila. Kaya sana yun ang gawin mo na susunod tayo. Agad din namang humingi ng tawad si tatay sa kanila. Sorry kayo na kayo na. Sorry na. Hindi na mausap na. Sorry na, ha? Sorry na mga anak na. Salamat sa kayo. Ano naman tayo? Salamat kayo. Congratulations tay, congratulations. Congratulations. Gian, Jan, congratulations. Sir Manny Villar, baka naman.